Okay, here we go in our second video clip. Now we are going to read the other scripture chapter verse sa uh, ating daily bread, no? Psalm chapter 84 verse 9 to 13, no? Psalm chapter 84 verse 9 to 13, okay? Oh, 9, wala pa ng 13 niya, no? So hindi ko pala na-adjust 'tong mga ito. Meron ako na-adjust pero hindi na doon sa ano. So hanggang ano po 'yan? 8 to 12, no? Alright? Psalm chapter 84 verse 8 to 12, okay? Verse 8 to 12, okay? O Lord, God of hosts, no, hear my prayers, give ear, O God of Jacob, Selah. Verse 9, behold, O God, our shield, and look upon the face of thine anointed. Verse 10, no, for a day in thy courts is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. Verse 11, no, for the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will we withhold from them that walk uprightly, no? Verse 12, no? O Lord of hosts, blessed is the man that trusted in thee. Okay, yan ang sinasabi ng ating Psalm chapter 84 verse 8 to 12, okay? Verse 8 to 12, okay? Now, let's go to Tagalog version. Mga awit o kanta, na 84, versikulo taludtod talata, 8 hanggang 12. In Spanish, Salmo Kapitulo 84, versikulo 8 hanggang 12, okay? Here is in Tagalog version. O Panginoong Diyos, no, ng mga hukbo, dinggin mo, no? Dinggin mo, no, ang aking mga dalangin. Pakinggan mo, O Diyos, no, ni Jacob, Selah, okay? Versikulo 9. Masdan mo, O Diyos, ang kalasag, at tingnan mo ang muka ng iyong pinahiran ng langis, okay? Pinahiran ng langis, sapagkat isang araw sa iyong kalooban ay mabuti ka kaysa libo. Aking minagaling na maging tagatanod pinto sa bahay ng aking Diyos kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan, okay? Versikulo 11, no? Sapagkat ang Panginoon Diyos ay araw at kalasag, ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian, hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. Versikulo 20, o Panginoon ng mga hukbo, mapalad ang tao na tumitiwala sa iyo. Ako po, naging mapalad pa rin. Mapalad na ako sa mga nagdaang panahon kasi ligtas ako, buhay ako, nililigtas pa rin niya ako, ano man nangyari sa akin. Pero naging mas mapalad ako ngayon. Bakit? Kasi po, tinanggap ko siya buong buo. Nagsisilbi ako sa kanya, namumuhay ano katulad niya. Lumalakad ako sa lakad niya, no? Binitbit ko ang aking cross at handa akong sumunod sa kanya. Kaya nga sinasabi ni Pastor Billy Graham, I know where I go, I know what I'm doing, no? Alam ko anong ginagawa ko, alam ko kung saan ako paparot, at kung aalis ako, alam ko kung saan ako pupunta. Yan ang ibig niya sabihin, okay? So, he knows he will going to God, same as I do, because I make sure to myself that I will go to him, not to everywhere, okay? Not to any place, okay? But except to the kingdom fathers in heaven, in the way, the truth, and the life, just to be there in the kingdom paradise of heaven with the Father's house, with the Son Jesus, okay? Yan po yan, okay? Now, let's go tayo dito sa dito tayo sa ating Proverbs, no? Proverbs chapter 17, 22 to 26, okay? Proverbs chapter 17, verse 22 to 26, okay? 17, 22 to 26, verse 22 to 26, okay? Here is the message, no? A merry heart doeth good like a medicine, no? But a broken spirit, drieth the bones, okay? Verse 23, no? A wicked man taketh a gift out of the bosom to prevent the ways of judgment, no? Verse 24, no? Wisdom is before him that hath understanding, but the eyes of a fool are in the ends of the earth, okay? Verse 25, no? A fool's son is a grief to his father, and a bitterness to her that bear him, okay? Last verse, 26, okay? Baka po isama na natin hanggang 28, no? Kasi dadalawa na pa rin natitira, no? So nagdadagdag tayo kasi ayoko naman masayang yung natira, okay? Also to punish
The just is not good, no, nor to strike princes for equity, no, princes for equity. Verse 27, no, he that hath knowledge spareth his words, no, and a man of understanding is of an excellent spirit. Okay? Verse 28, even a fool, when he holden his peace, okay, is counted wise, no, and he that shutteth his lip is esteemed a man of understanding. A man of understanding. Okay? Basahin natin sa Tagalog version. Okay? Tagalog version. Okay? Dito tayo sa ating mga kawikaan, pahina 17, versikulo 22 hanggang 28. Okay? Ginawa na natin 28, no? Supposed to be hanggang okay, 28, okay? Kasi pag 5 sa 28, 26 is 22, no, to 26. But we add 2 verses, the last 2 verses, so I added already. So we're reading, no, Proverbs chapter 17 verse 22 to 28, okay? Sa Tagalog mga kawikaan, pahina 17, versikulo 22 hanggang 24, no? Sa Spanish, no, Proverbios, no, kapitulo 22, versikulo 28, okay? Ang masayang puso, no, ang masayang puso, the happy heart, ang masayang puso, no? Ang masayang puso ay kagamutan, no, is it's medicine, no? Ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto, okay? But a broken spirit drive the bones, no? Yung ligaw na espiritu, parang nagpapahirap sa mga buto, ibig sabihin, no? Ang masayang puso, versikulo 24, ang masayang puso ay mabuting kagamutan, no? A good medicine. Ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Versikulo 23, ang masama ay tumatanggap ng suho, no? He accept the bribe, no? The bad person, he accept the bribe, no? The offer in the evil side, okay? Ang masama ay tumatanggap ng suhol mula sa sinapupunan upang ipahamak ang daan ng kahatulan, okay? To destroy the right judgment, okay? Versikulo 24, karunungan ay nasa harap ng muka ng nag-uunawa, no? Nag-uunawa, ngunit ang mga mata ng mangmang ay nasa wakas ng lupa, okay? Ayaw makinig yan, ayaw madisiplina. Yan yung yan ang mga puso ng mga mangmang, no? Ang sabi rito sa versikulo 24, karunungan ay nasa harap ng mukha ng nag-uunawa, ngunit ang mga mata ng mangmang ay nasa mga wakas sa lupa. Versikulo 25, ang mangmang na anak ay hirap sa kaniyang ama at kapaitan sa nanganak sa kaniya, okay? Versikulo 26, marusa naman ang matuwid ay hindi mabuti, ni saktan man ang mahal na tao dahil sa kanilang katuwiran, okay? Versikulo 27, no, siyang nagtitipid ng kaniyang mga salita ay may kaalaman, at siyang may diwa malamig ay taong nag-uunawa, okay? Versikulo 28, no, ang mangmangman pagka siya'y tumatahimik ay nagbibilang na pantas, pagka kaniyang tinitikom ang kaniyang mga labi ay inaari siyang mabait, no? Inaari siyang mabait, okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Let's go tayo kay Matthew, no? Matthew tayo, no? Ang dami nating napadagdag na may mga last 2 verse, no? Kaya dinagdag natin, okay? Now, let me read Matthew, no? Chapter 16, verse 27. Ito medyo mahaba to kasi nagdalawa to, no? Okay? Pero pinagsama ko na sila kaya medyo humaba, okay? Matthew chapter 5, verse 16 to 27, okay? Here is the message, no? Let your light so shine before men, no? Let your light so shine before men, no? That they may see your good words, no? And glorify your Father which is in heaven, no? Yung good works ko, glorify natin ang Ama. Yan ang ibig sabihin, no? Okay? Glorify your Father, okay? Sabi, let your light shine before men, that they may see your good works, no? And glorify your Father which is in heaven. Verse 17, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill, no? Verse 18, for
Verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one little shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. No? Verse 19, no? Whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach me so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Verse 20, for I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribe and the Pharisees, ye or you shall in no case enter in the kingdom of heaven. Okay? Verse 21, ye or you have heard it was said by them of old time, thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. Okay? Verse 22, but I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother Raka shall be in danger of the council, but whosoever shall say thou fool shall be in danger of hell life, of hellfire, Ang sabi of hellfire, that thou fool shall be in danger of hellfire, hellfire, Verse 23, therefore if thou bring thy gift to the altar and there rememberest that thy brother hath ought against thee. Verse 24, leave thy gifts there before the altar and go thy way first to reconcile to thy brother, and then come back and offer thy gifts. Okay? Verse 25, agree with thine adversary quickly while thou art in the way with him, lest any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. Verse 26, verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence till thou hast paid the uttermost parting. Verse 27, okay? Ye or you have heard that it was said by them, of old time, thou shalt not commit the adultery. Okay? Yan ang sinasabi, okay? ng ating verse. Sama natin yung verse 28. Okay? Sama natin verse 28. Verse 20. But I say unto you, that whosoever looketh in a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Okay? Nagkasala na. Pag tumingin ka sa babae, sometimes when you like the women in the picture, it looks like you tempted you to, why you like them, why you, but you feel like what do you call this, you express what you feel, not because what you are intention, because you're happy to see that way, he looks good, he looks beauty, he looks kindness, something like that, but that is the outside. All you have to know is the inside, that's what I'm talking about, even if say, oh, I like you, I'm your fan, something like that, that is the other way of liking. Okay, nagkakasala tayo sa mga ganung bagay pag minsan, kasi our mind has been distract because of this and that. Okay, now let me read in Tagalog version, Matthew chapter 5 verse 16 to 28. Okay, 16 to 28, isinama na natin yung 28, alright, so let me read in Tagalog si Mateo 5 versikulo 16 hanggang 28. Okay, sinama natin yung isa, 16 hanggang 20. Lumiliwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mga mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit. Okay, medyo naiinitan na ako, mangingitim na ako. Hindi po ako takot mangitim. My skin, this is natural, thin. Okay, it's not so easy to be whitener, your skin. Okay,
But to be thin like this, I'm happy because I need the vitamin D from the sun, okay? So it's okay to me, no? So sa verse 16 sa Tagalog version, no? Mateo 5:5, versikulo 16 hanggang 23, no? Lumiwanag lumiwanag na gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Kanilang luluwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit, okay? That's why I told you, when you see me like this, don't focus on me. Focus on the word of the Father, because the word of the Father, that's what we are talking about, that's what we are reading, to communicate Him, to talk to Him, and to talk to me, to spread to all of you, no? To touch your heart also, same as mine, okay? Versikulo 27, no? Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o sa mga propeta. Ako'y naparito upang hindi upang sirain, kundi upang ganapin, okay? Versikulo 28, sapagkat ang katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang lahat ng mga lupa at ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay, okay? Hanggang sa ano man ang mangyari, yung salita ng Diyos maiiwan, okay? No? Maiiwan, okay? Kasi may magsabi, lumulutang sa apalapaap, may bato doon. Ganun po yun, nasa atmosphere, di po ba? Kaya hindi mawawala, no? Kung may taong makakita na katulad natin, okay? The word is still gonna be there, okay? Yan ang ibig sabihin, no? Sabi sa versikulo, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga walang langit at lupa, ang isang tuldok at isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Versikulo 20, no? Kaya nga ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito ay at ituro gayon sa mga tao ay tatawaging kalitlitan sa kaharian ng langit. Dadapwat, no? Ang sino mang gumaganap at ituro ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit, okay? Itong ginagawa natin, okay? Itinuturo natin, isinasaysa sa kapwa-tao bilang paalala, bilang kaligtasan, masagip ang kanilang kaluluwa, kasama ng Espiritu Santo ng Diyos Anak o Diyos Ama, okay? Na iisang tunay na Diyos, okay? Versikulo 20, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at ng mga pariseo sa anumang paraan, ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit, okay? Ibig sabihin na dadaig tayo ng katuwiran ng kasama, no? Hindi natin ay paglalaban, no? Versikulo 21, naririnig ninyo na sinabi ng mga tao sa una, huwag kang papatay, at sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan, okay? That's why I told you, no? When you plant killing, you gonna harvest killing. When you plant bad, you gonna harvest bad. But when you plant good things, godliness thing, you will gonna harvest godliness thing, okay? Yan ang ibig sabihin, okay? Kaya sabi sa versikulo 22, no? 21, no? Narinig niyo sinabi ng mga tao sa una, huwag kang papatay, at sino mang pumatay ay mapapasapanganib ang kahatulan, okay? Versikulo 22, dapat sinasabi ko sa inyo, ang bawat mapuot sa kaniyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan ng sino mang magsabi sa kaniyang kapatid. Raka ay mapapasapanganib sa Sinedrin, at sino mang magsabi ukol sa ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy, no? Mapupunta sa impyerno, no? Sa dagat-dagatang apoy. Versikulo 23, kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, ay doon maalala mo ang iyong kapatid, no? At mayroon anumang laban sa iyo, no? May hidwaan kayo, mayroong hindi pagkakasundo, ayusin muna, okay? Ibig sabihin, no? Kaya nga nung umuwi ako, sabi ko, hindi masamang kaigi sa mga kapatid, no? Kung ano man ang problema, okay? Kinakailangan umuwi o hindi, kinakailangan nakikipag-ugnayan at nakikipagkayo sa kapatid kung ano man ang problema, okay? Para mawala sa pangalan ng ating Panginoon, okay? Madala sa Panginoon, maalis, mapalaya ang ating kalooban, ibig sabihin, no? Sabi ng versikulo 4, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo, at yumaon ka sa iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain sa Panginoon, okay?
naghahandog ka sa Panginoon, nagreregalo ka sa Panginoon. Tapos kapatid mo, hindi naman kayo ayos. May problema kayo, may alitan. So, hindi maganda. Oh. Hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Okay? Versikulo 26, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi aalis doon ang sa anumang paraan hanggang hindi mo mapagbabayaran ng katapos-tapusang beles. Okay? Hanggat hindi mo ginagawa yon, hindi mo papagbayaran, no? Hanggang sa katapos-tapusan. Kinakailangan maging malaya ka muna, okay? Mapagpatawad ka, mapagbigay, okay? Yan ang ibig sabihin. Versikulo 27, narinig niyong sinasabi, huwag kang mangangalunya, okay? Ito na sa mga nakikiapid, no? Narinig niyong sinasabi, huwag kang mangangalunya, oh. Hindi ko mo pagtabi sa babae o sa lalaki, no? Ay yun lang ang pangangalo niya. Hindi, ang pagpatay nangangalo niya, ang pagnanakaw nangangalo niya, ang paglalamang nangangalo niya, no? Yan po, halos yan doon din yun din ang ibig sabihin, okay? Iba lang yung tinawag na mangangalo niya kasi tungkol sa babae, tungkol sa asawa at hindi asawa, o sa lalaki sa babae, iyan ang nangangalo niya, no? Pero lahat yan na ipapalagay sa katawagang nangangalunya, no? Nandaya ka, nangangalunya ka, okay? Nanlamang ka, nangangalunya ka. Nanakit ka, nangangalunya ka. Yan pong ibig sabihin, no? Hindi dahil hindi ka nagtumagi sa bayo sa laki, hindi ka na nangangalunya. Yan pong lahat na nangangalunya, ang ibig sabihin, okay? Pagka gawa ng masama. Versikulo 23, dapat sinasabi ko sa inyo, ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ng ang masamang hangad ay nagkakasala sa pangangalunya sa kaniyang puso, no? In our heart, no? You look, this women said, oh, how do you love me, how do you like me, why you like me? So it's when you answer them in either good way or whatever, sometimes you feel that you are adultery already, no, in your heart, okay? Parang gano'n, no? But don't say nothing, just say yes, that's it, no? Because you don't want to be tempted for what you see it over there, okay? All right. I like dress. What do you call this? When I see some women, I like dress the decently dressed, no? Decency dress, okay? Yan ang ibig ko sabihin, okay? Now let me read this in Spanish, okay? Spanish. Okay, let me continue to read in Spanish, no? Mateo Kapitulo 5, versikulo 16 hanggang 28, okay? In Spanish, okay? Versikulo 16 hanggang 28. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que bien vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, no? Versículo 7, no? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir, ¿eh? Versículo 18, ¿no? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo en la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, ¿no? Versículo 19, ¿no? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe los hombres muy poquito será el llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga y los enseñe, será el llamado grande en el reino de los cielos, ¿eh? Versículo 20, ¿no? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entran en el reino de los cielos. Versículo 21, o es que fue dicho en los antiguos, ¿no? No matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22, ¿no? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga, ¿no? Ni su hermano será culpable ante el
consilio y colquare qui le diga pauto quedara expuesto al infierno di fuego. Versículo 23, ¿no? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconciliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario, promo entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas hecho en la cárcel. Versículo 26, ¿no? De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues, ¿no?, el último cuadrante. Versículo 27, ¿no? Hostias que fue dicho, no comentarás, ¿no?, adulterio, ¿no? Versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para condiciarla ya adultero con ella en su corazón. Okay, that's the way it is in Spanish. Okay, now let's go to the other scripture chapter and verse. No, I feel cold already. There's a sun, but I still feel cold already. Okay, now let's go to our John chapter 3, verse 16 to 20. Okay, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting or eternal life. No, that's what in John 3:16. Okay, sa Tagalog, no, gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na kanya binigay na kanyang isang bugtong na anak, na sino may sa kanya sumasampalataya ay wag mapama kundi maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang sinasabi. Basahin natin dito sa Biblia, no, ang ating John chapter 3 verse 16 to 20. Okay, here is the message, no. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting or eternal life. Okay, verse 17, for God sent not his Son into the world to condemn the world, but the world through him might be saved. Okay, dati po nabubulol ako magbasa nito, pero ngayon halos dire-diretso ako because God trained me, no, teach me, no, and I don't feel shame. Before I feel shame because I don't know how to read it so fluently, no, and the way I read sometimes is very slow, no. Now it's not because I want to read faster, but I read it with freedom, no, flawlessness, no. Alright, flawless, no, yung ika nga parang dahan-dahan, hindi ako nagmamadali, okay lang, katamtaman lang. Okay, ang sabi rito, for God sent not his Son into the world to condemn the world, no, but that the world through him, no, might be saved. Okay, verse 18, he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Hindi naniniwala sa Diyos Anak, doon lang naniniwala sa Diyos Ama. Yun ang problema ng Old Testament, New Testament. Yan ang problema. Okay, now let me read in verse 19, no? And this is the condemnation, that light is come into the world, no, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. No? Verse 20, no, for everyone that doeth evil hateth the light, neither come to the light, lest his deeds should be approved. Okay, alright, yan ang sinasabi ng ating John chapter 3 verse 16 to 20. Okay, now let me read in Tagalog version 1, pahina 3, versikulo 16 hanggang 20, no, sa Tagalog version, no, my international language in my country. Alright, Tagalog version 1, pahina 3, versikulo 16 hanggang 20, no? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang isang bugtong na anak, na sino may sa kanya sumasampalataya
huwag mapahamak, kundi maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Yan po yun. Kaya tayo napunta rito. Gusto niya magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Siniguro niyan ligtas ako. No? Nung nandun ako sa Catholic life ko, no? Naghahanap ako. Sari-sari mga hinahanap kong kaligtasan, anting, no? Sa taga, sa baril yung sinasabi, no? Kung sa pukpuk daw ng martilyo, sa lason. Hindi po. Maniwala kayo, hindi katotohanan yan. Naliligaw tayo. No? Naniwala ako dyan, kinasiya naman ako ng Diyos. Hindi ko alam kung Diyos ang kumasi sa akin. Ang sabi ng iba, hindi Diyos ang kumakasi sa'yo. Bakit? Kasi pilit kang pinaniniwala nung paniniwala mong hindi totoo. Okay? So naniniwala ka naman, otlos mangyayari. Sino nagpapangyari? Yung kalaban. Bakit pinangyayari sa'yo na mangyari? Kasi gusto niya mapawalay ka sa Diyos. Hindi ka maniwala sa Diyos, kundi paniwalaan mo isang bagay na hindi katotohanan, hindi kaligtasan. Bakit ko sinasabing hindi nga kaligtasan? Kasi may kamatayan eh. Ang liwanag sinasabi sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So mamamatay. So anong kwenta ng anting? No? May anting ka pero namatay ka, hindi ka ligtas. Walang kwenta. Pero may Diyos ka, nagabay ka ng Diyos sa tamang daan, sa tamang paniniwala, pagsampalataya, ligtas ka. Bakit? Tumanggap ka ng ikalawang kapanganakan, nagsisi ka, sinuko mo lahat ng pagkakasala, tinanggap ka ng Holy Spirit, ng kanyang Espiritu Santo kasama ng iyong kaluluwa, ligtas ka. Yun ang ibig sabihin. Lalakad ka sa kanya, mamumuhay ka katulad niya, bibit-bitin mo ang krus katulad ng pagbitbit niya sa krus mo, sumunod ka sa kanya sa paraiso ng kaligtasan. Yun ang sinasabing katotohanan, no? Hindi mga anting-anting ang pagkaligtasan, okay? Kay talabang ka dyan, kay hindi, may kamatayan ka. Tanda mo sinabi ko, kung kasinungaling sinasabi ko, magbukas ka ng libro ng Biblia, alamin mo. Katulad ng pag-aalam ko. Makipag-usap ka sa kanya, magbasa ka katulad ng ginagawa ko. That's the way it is. You will find the truth, what I'm talking about here, okay? Alright? Basahin natin sa Tagalog version again, okay? Sa ating 1.3 versikulo 16 hanggang 20. Sapagkat gayon na lamang pagsinta ng Diyos ang libutan na na kanyang ibinigay ang kanyang isang bugtong na anak, no? Kaya sa isang bugtong na anak, no? Ating mahal na Panginoong Hesus, no? Na ang sino may sa kanya sumasampalataya, no? Huwag mapahamak, kundi magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan, okay? Versikulo 27, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kung hindi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya, no? Hindi naman pinadala ang mahal na Jesus dito, kundi para ganun lang, no? Hatulan ng mundo, kung hindi maligtas. Pero hindi nga tayo naligtas ng lahat tayo. Naligtas tayo sa kasalanan, pero naging matigas pa rin ang ulo ng iba. Kaya nagkaroon ng kahatulan, okay? Nagkaroon ng Sodom Gomorrah dahil doon sa mga ganung bagay, okay? Kasi we have a stubborn heart, no? We surrender for a while and then we come back to our old life. That's what happened to our life here, okay? Versikulo 18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos, okay? Matigas ang ulo, hindi sumusunod, okay? Kaya nahatulan. Versikulo 20, at ito ang ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa, okay? So, mas inibig ko pa yung dating buhay ko. Pero ngayon, mas inibig ko itong bagong buhay ko kaysa dating buhay ko. Napunta ako yung galing sa kadiliman, sa maling paniniwala, napunta ako sa tamang paniniwala, sa kaliwanagan. Ibig sabihin, no? Alright? Nandito ko para maging gabay ninyo, pagpapalala sa inyo. Kung hindi nyo kayo susundot, kayo matanda sa akin, mas kayo may bait kayo sa akin, hindi kayo susunod, hindi nyo nililigtas ang inyong sarili, okay? Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napuput sa ilaw, no? At hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa, okay? Iyan yan, nagmamatigas tayo ng kalooban, ayaw natin maturuan, ayaw natin mapagsalitan, ibig sabihin, no? Sa versikulo 20, no? Ang sabi ng versikulo 20, at ito ang kahatulan na narito ang ilaw sa sanglibutan. Ang inibig pa ng mga tao ay kadiliman, no? Kaysa ilaw, sapagkat masama ang kanilang mga gawa, no? Ayaw sumunod, ayaw tumalima, ayaw sumang-ayon sa kagustuhan ng Panginoon, no? Mas sumasang-ayon pa doon sa sasabihin ng ibang tao, nahihiyan at natatakot, no? Hindi yan, mahiya ka sa Diyos, wag sa mga tao, oh. Diyos ang ating Panginoon, hindi tao, okay? Versikulo 20, sapagkat ang bawat isa sa gumagawa ng masama
ay napuput sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang wag masaway ang kaniyang mga gawa. Okay? So may nagpapaalala, ibig sabihin may sumasaway, no? Hindi naman pinipersa kundi sinasaway, pinapaalalahanan ka, binubuhay ang iyong isip sa katotohanan, no? Hindi inililigaw. Yan po ang aking ibig sabihin, no? So to all my family at relatives and friends, that's what is the one of the message. Now let's go to our third video, okay?